Ayan, so welcome to our Module 2, Session 3, entitled Customer Care. So ito ay galing sa Learning Strand 4, Life and Career Skills. Ang kanyang content standard ay ability to earn a living. Performance standard niya ay apply working knowledge, skills, and positive attitudes as a self-employed individual entrepreneur to engage in a business activity involving marketable goods and services to earn a living and improve one's economic status. Okay, si teacher ang may kailangan nitong content standard at performance standard. Pero yung learning strand, dapat alam niyo yan. Yan ay kabilang sa life and career skills. So, ang ating learning competency dito ay identify what is of value to the customer. Yan yung ilalagay ninyo doon sa individual learning agreement at saka sa review of learning goals. Okay, na learning goals. Okay. So, let's start with the definition of the customer care. Ano ba yung ibig sabihin ng customer care? So, isa-isay natin, di ba? Ang salitang customer, ito yung tao. Yung care, ito yung pangangalaga ba? Or serbisyo, yung ganon. Paano mo sila bibigyan ng magandang serbisyo? So, let's see the definition. Let's read it. Customer care is the process of looking after customers to best ensure their satisfaction and delightful interaction with the business and its brand, goods, and services. So, itong definition na ito ay wala sa module, pero kinuha ko to sa https www.taskas.com, yung glossary customer care. Okay, so kayo rin, kapag meron kayong kukuning definition, kailangan ilagay ninyo kung saan galing, i-cite ninyo kung saan o kanino nyo kinuha, kanino yung anong site yung pinagkuhanan nyo ng definition. Okay, para hindi kayo magka-problema sa copyright. So, in Filipino, ang pangangalaga sa customer ay ang proseso ng pangangalaga sa mga customer upang masiguro ang kanilang kasiyahan at kasiyasiyang pakikipag-ugnayan sa isang negosyo at tatak, kalakal, at serbisyo. Ayan, sabi ko nga kanina, customer care, ito yung proseso ng pag-aalaga nyo doon sa mga customer. Di ba nga kapag may taong may sakit, lahat ng kanyang pangangailangan binibigay mo, lahat ng kanyang gusto ibibigay mo, di ba? Basta gumaling lang siya. So, parang ganun din sa customer, lahat ng kanyang gusto, lahat ng ayaw niya, kailangan mong i-consider. Yan. So, dito tayo sa pangalawang term, customer service. Ano ba yung pagkakaiba ng customer care sa customer service? Customer service is the assistance and advice provided by a company to those people who buy or use its product or services. So, in Filipino, ito yung tinatawag natin na serbisyo sa customer. Okay? Now, relate natin yung customer care sa customer service. So, pag sinabi natin na customer care, ito yung proseso ng pag-aalaga mo sa isang mamimili o customer. Ang customer service naman, ito yung mga paraan o kung paano mo ibibigay yung pag-aalagang yon na dapat mong ibigay doon sa iyong mamimili o customer. Okay, ito yung serbisyo. Okay, so naniniwala rin ba kayo sa kasabihan na customer is always right? Diba? Madalas ninyong naririnig yan. Palaging tama ang customer. So, kung ikaw ay may business, maliit man yan o malaki, you should always consider the preferences of your customers. Okay? Yan. So, sa module, meron tayong activity 8 doon, giving exceptional customer service. Ginawan ko na lang siya ng konting comics para
pagka, maintindihan nyo. Okay, here's the situation. A woman bought a jacket yesterday, but today she wants to return it because there is something wrong with the clothes. It has a tear in the lining and some of the buttons are very loose. Having checked the clothes, the clerk felt deeply sorry and asked for the receipt. Meron daw isang babae na bumili ng jacket kahapon. Pero ngayon, halimbawa ngayon yan, gusto niya nang isoli yung jacket na yan. Kasi parang may mali daw doon sa nabili niya. Meron daw punit doon sa lining ng kanyang jacket at saka yung ilang mga botones doon sa kanyang jacket ay maluluwag. Okay? Kaya gusto niyang ibalik. Yon. So, ito yung scenario ng kanilang pag-uusap nung bumalik si customer doon sa pinagbilhan niya sa shop. May I help you? Yes, I'd like to return this jacket. Is there something wrong with it? Yes. I didn't notice when I bought it, but there are a few problems. First, it has a tear in the lining, and some of the buttons are very loose. This one came off. I'm really sorry about this. Would you like to exchange it for another one? Well, to be honest, I don't think this jacket is very well made. I'd rather get a refund. I understand. Do you have the receipt? Yes, I do. Okay, questions. What is the topic of the role play? Tungkol saan daw yung topic ng ating role play kanina? Tungkol yun sa pagsasaoli nung nabiling jacket. Okay? Nagkaroon ng problema, di ba? What is the story all about? Ayun nga. So, yung pagsasaoli ng jacket na may sira, tapos yung mga botones ay loose. How did the clerk or sales representative handle the situation? Do you think the way he or she treated the customer was exceptional? Sa palagay nyo ba, yung clerk kanina ay exceptional yung kanyang service o yung trato niya doon sa customer? Eh, di ba yung customer kanina ay gusto niya na ibalik yung jacket. Tapos inalok niya yung customer kung gusto niyang palitan. Eh, ayaw na ni customer. Ang gusto niya ay refund. Kasi daw, hindi daw maganda yung pagkakagawa nung jacket. Diba? Kasi sa ibang mga nagbibenta niya, lalo na kapag mga tiyanggi-tiyanggi lang, baka magalit pa sa'yo yung pinagbilhan mo. Bakit kasi hindi mo chinek dito? Eh, gaganunin ka pa, diba? Pero ito, usually pag sa mall, mga may pwesto talaga, tapos binavalue nila yung kanilang mga customer. Talagang yung kanilang pag-approach doon sa kanilang mga customers ay magaganda. Hindi nila pinapamuka na may mali sila. Kasi may naranasan din akong ganun na nagsoli ako ng damit pero parang ang tingin nila ako pa yung may kasalanan kung bakit ko yung sinoli, bakit yun nasira, diba? Which is, in the first place, pwede mo naman siyang i-check doon sa shop. Yun. So, mahalaga rin na si clerk o si sales representative ay kalmado. At okay naman yung kanyang service kasi kinonsider niya yung request o yung gusto ng customer na refund na lang instead of exchange. Okay. So, what is a customer? A customer is a person or organization that buys goods or services from a store or business. So, sila yung mamimili o parokyano. Customers are important because they drive revenues. Without them, businesses cannot continue to exist. So, in Filipino, mahalaga ang mga customer sapagkat sila yung nagda-drive ng mga kita. Kung wala ang customer, hindi nila maaaring
maituloy yung kanilang negosyo. 'Di ba? Kung walang customer, walang negosyo. So, ganun ka-importante ang isang customer. Anytime we buy something at a store, in a market, in a restaurant, etc., we are customers. 'Di ba? Lahat naman tayo ay customers. Those who provide services are providing customer service or customer care. It is extremely important to always provide excellent customer service. Yan. So, malalaman ninyo bakit kailangan ninyo mag-provide ng excellent customer service. Okay, so don't forget the two words, the two terms, customer service and the customer care. So, dito may activity pinagawa sa inyo si Module. Continue to share thoughts with the same partner kasi pinahanap niya kayo ng partner doon sa module eh. Pero hindi ko na siya isinama dito yung iba. Kinuha ko lang yung sa palagay ko ay kailangan na ipaliwanag ng gusto. So, eto yung mga questions niya dyan sa activity na yan. What is important to you when you go out to a restaurant or shop in a department store? Kung ikaw ay lumalabas, pupunta ka ng restaurant o kaya pupunta ka ng department store, ano yung importante sa'yo kapag papasok ka sa mga yon? Ba, pupunta ka sa sa isang dress shop. O, diba? Very familiar sa atin dito sa Pilipinas yung yung tribal, yung mga ganon, diba? Diba minsan, pagka pupunta tayo sa mga dress shop, lalo sa department store, titingnan natin yung brand. Pagka tayo naman ay pupunta sa isang kainan, alin ba yung ano yung iniisip natin na importante sa atin? Siyempre, yung lasa. Dapat masarap yung lasa na kakainan ko. Dapat maayos yung serbisyo nung kakainan ko. Diba? Yun yung mga dapat na kino-consider. What determines exceptional service? Think about things such as cost, speed of service, attitude of waiter, waitress, taste, sales lady or attendant, etc. Ayan, 'di ba? Sabi ko nga kanina, kapag lumalabas tayo, may papasokan tayong restaurant, kainan or dress shop, syempre kino-consider natin yung presyo, yung bilis ng kanilang serbisyo kasi may mga restaurant na ang tagal, grabe, mag-aantay ka ng almost 45 minutes para lang ma-serve sa'yo yung pagkain. 'Di ba? Lalo na kung hindi ka willing to wait. Papasok ka ba doon? Syempre hindi. Tapos meron ding mga restaurant na may mga attitude yung mga waitresses or waiters. Minsan di ka papansinin kahit anong taas mo ng kamay mo. Nangawit na yung kilikili mo, kakaantay sa kanilang lumapit ka. Hindi ka nila lalapitan kasi hindi ka nila pinapansin, 'di ba? Syempre yung lasa rin kapag ka sa restaurant. O, diba? Ano bang pinaka-common dito na masarap ang lasa? Siyempre, pag common, ako, pinupuntahan ko lang lagi pag sa SM, Jollibee. Kasi masarap yung chicken. Pagka gusto ko naman ay gravy, masarap yan yung KFC. O, diba? Yung mga ganun yung mga kino-consider. Yung sales lady sa department store, anong part doon, o, diba? At saka kung ano-ano pa. So, yun yung tinatawag natin na service. Okay? So, ito daw ay isi-share mo sa iyong partner. So, kung makahanap ka dyan ng family member, friend, pwede mo i-share yung iyong thought regarding these questions. 2.6, giving exceptional customer service. So, exceptional customer service, ito yung kanyang mga ibig sabihin. The first one is anticipates the customer's needs. Inaalala mo o kino-consider mo yung mga pangangailangan ng iyong mga mamimili. Tries to understand what the customer is thinking. Sinusubukan mong intindihin, alamin kung ano yung iniisip ng customer. Diba? Meets and exceeds the customer's highest expectation. So, ito daw yung nagde-determine ng exceptional customer
service. Pag nagawa lahat yan ng isang establishment, isang company, or isang business, ibig sabihin, meron siyang exceptional customer service. Okay? Kung halimbawa, ikaw rin or your family mo planning to have a business, so syempre, dapat alamin mo tong mga factors na ito. Ano ba yung mga basic customer needs? A customer needs to feel welcome, understood, important, and comfortable. Okay. Paano natin yun mamimit? Yung basic customer needs. To make a customer feel welcome, you should be friendly. Greet the customer. Kaya di ba kapag kapapasok ka sa isang restaurant or isang restaurant, hello ma'am, good morning. May I help you? Okay, pagka meron kayong tatawagan na customer service representative, di ba? I-greet kayo yung nasa phone. Hello ma'am and sir, how are you? Yung mga ganon, di ba? So, i-greet nila kayo. And then, introduce yourself. I am Amira Nabor. I am ganyan-ganyan. I am the IT specialist of this company. Di ba? Yung mga ganon. And use a positive tone of voice. Yes, this is very important. Naalala niyo sa past discussion natin na the tone of voice is very dalawa. Is really affecting the way we communicate. Diba? Kaya kapag minsan pag galit ka, meron kang problema sa bahay nyo. Pagka minsan na may nakausap ka, biglang napataas yung boses mo. Akala tuloy nung kausap mo ay galit ka na. Diba? Yan. So, dapat use a positive tone of voice. Ano ba yung positive tone of voice? Yung malumanay lang. Okay? Smile or lighten up. Of course, you need to smile or lighten up. Diba? Dapat yung light lang yung mood ninyo. Okay? Walang init ng ulo, kahit gaano pa kainit yung ulo ng customer mo o nung mamimili sa'yo, dapat lagi ka pa rin parang chill-chill lang, diba? Diba pagka meron nga akong halimbawa ako, may internet, may problema ako sa connection, kahit na galit na ako, pero yung customer service representative nila, I'm sorry for that inconvenience, ma'am. Gaganon pa sila sa akin. So, syempre ikaw, nakakahawa kasi yun kapag medyo light lang yung ng customer service Pagka yung init ng ulo mo dahil walang internet or sobrang bagal ng internet, pagka ganun na yung greet sa'yo, syempre, mahihiya ka naman na sagot-sagutin siya ng di ba? Kaya, aayos na rin yung sagot mo sa kanya. Okay? Next, understood. To make a customer feel understood, you must listen carefully. Ayan. Sabi nga natin, di ba, sa past lesson natin, effective listening, kailangan meron. Kasi, pag hindi mo pinapakinggan ng maigi yung iyong customer o yung sinasabi niya, baka magalit siya sa'yo. Diba? Ikaw rin, paulit-ulit ka rin kung sakali. Diba? Repeat or rephrase to make things clearer. So, halimbawa, meron na kayo na pag-usapan. May sinabi na siya sa iyong complaint. Diba? O kaya doon sa restaurant, pag nagsabi ka na may kulang yung ganito, ganyan. Babalik ka dun sa may cashier, ganito. So, si customer service representative naman, o yung nakausap mo, uulitin niya ngayon. Diba? Yung iyong complaint. O kaya, pag nag-order ka sa restaurant, example, sa Jollibee, isang burger nga po, isang chicken, ganyan. Tapos, after mo masabi yung iyong mga orders, uulitin niya. Diba? So, kailangan kasi maulit mo yon para malinaw mo sa kanya na ito pala yung na-order niya. Okay? So, yung paraan na yon ay nagpagpapakita na siya ay naintindihan. Okay? Next, ask open-ended questions to understand customers' needs. Ano ba yung open-ended question? Pag sinabi nating open-ended questions, ang sagot dyan ay hindi yes or no. Okay? Pagka ang sagot lang sa tanong mo ay yes or no, yun ay hindi open-ended questions. Okay? Halimbawang question dyan, sa paanong paraan po ba namin kayo mabibigyan ng tulong? Diba? Marami siyang pwedeng isagot doon.
Okay? Hindi yung gusto nyo bigyan namin kayo ng ganitong tulong. Yes or no. Magkaiba yon. Okay? So, if you have a customer, to make her or him feel understood, dapat you should give him or her an open-ended question. Okay, of course, to make a customer feel important, syempre, you must refer to the customer by name. Diba? Sabi nga nila, ang pinakamatamis mong maririnig sa isang tao ay yung pangalan mo. Tulad ko, Amira. Hi, Ma'am Amira. Diba? Gaganunin ka nila. I-address ka nila sa pangalan mo. Okay? So, madalas lang kasi ako nakaka-experience netong customer service na to kapag tumatawag ako sa internet namin, lalo pag mabagal yung internet. So, ang sasabihin sa akin, may I know your name, ma'am, to address you properly. Gano'n din niya ako. So, syempre sasabihin ko, hello po, Ma'am Amira. This is regarding your concern. Ganon. Okay, so malumanay siyang sumagot. So, ang pagtawag kasi sa pangalan ng isang customer o isang tao ay isang pagpapakita ng importansya sa kanya. Okay? Next, show interest on client's need. Ayan. So, dapat ipapakita mo sa kanya na siya ay interesado ka na ayusin o ibigay ang kanyang pangangailangan sa abot ng iyong makakaya. 'Di ba? Pagka pumunta ka sa SM, punta ka sa isang dress shop, mayroon pa po ba silang kailangan? 'Di ba gaganunin ka? Tatanungin ka niyang ganon. Syempre, ikaw naman mag-iisip ka, 'di ba? Kung ano yung kailangan mo pa. Baka kasi may nakalimutan ka, 'di ba? So, yun yung way para magpakita ng importansya. Next ay thank customer for coming. Of course, ganyan din kapag ka-electronic, yung sa customer service, dapat magpasalamat ka pa rin kahit na medyo mainit yung ulo ng customer mo, may reklamo siya, magpasalamat ka pa rin na tumawag sila. Diba? Kung halimbawa naman sa dress shop or sa restaurant, ay, thank you for coming. Diba? Gaganon sila sa inyo. Okay? To make a customer feel comfortable, use open body language. Okay? Paano open body language? Diba? Meron tayong mga hand gestures na naituro ko na sa unang session. 'Di ba yung iba gumagamit na tinuturo yung kanilang kamay doon sa upuan, upuan nila. Kaya pag may tinuturo sila, hindi sila nanduduro, yung open arms talaga para lang maituro yung ano. So, yung way kasi na yun, yung body language na yun ay nagpapakita na maging komportable po kayo, feel at home na mamili po kayo ng kung anong gusto nyo po dito sa aming shop. Okay? And then, show concern. Minsan, magtatanong yan sa'yo, ano po ba yung kailangan nila, ma'am? Anong size po? O, diba? Magaganon sila. So, kayo din, kung halimbawa na magiging isa kayo sa mga customer representative someday na mag-offer ng customer service, you should consider these things. Okay? Next is yung customer perceptions. Perception is how we see, hear, or understand a situation. No two people see a situation exactly the same. Yes, it's true. A customer does not always think the way you do. He or she may therefore not see a situation the way you do. Always check to see what the customer is thinking. Sabi niya dito, never make assumptions. Okay, ano po yung assumptions? Yung nag-assume ka na eto na pala yun. Okay, in-assume mo na eto lang yung gusto ng customer mo. No. Usually sa hotel, 'di ba? Ang gusto ng customer mo lalo kapag galing sa mayamang average or mayamang pamilya, gusto nila yung mga gamit doon ay may certain na ayos, 'di ba? Pero ikaw nagtatrabaho sa hotel, ang ginawa mo kung ano lang yung gusto mo na ayos nun, yun ang inassume mo na gusto rin nila yung ayos na gusto mo. Hindi rin maganda yon. Okay?
Sabi nga dito, never make assumptions. Isipin mo lagi kung ano yung iniisip ng customer mo. Okay? Depende yun sa inyong type of business. Okay? So, halimbawa, pag food business yan, isipin mo, syempre dapat masarap. Diba? Hindi yung okay lang. So, dapat give your best. Next, meeting and exceeding expectations. Make sure you know your customers' attitudes, beliefs, ideas, and feelings. Try to see things the way your customer does. This will help you meet and exceed his expectations. Ayan. Di ba nga, kapag ka ikaw ay nagtatrabaho sa food industry or sa mga garments, minsan, ang pagtingin lang sa customer mo, makikita mo na kaagad yung kanilang attitude eh. Diba? Pag meron dyan na medyo maselan, so dapat, yung gagawin mong service para sa kanya, ay yung para sa mga maselan. Diba? Bakit kailangan mong gawin yon? Kasi, sa pamamagitan ng pag-alam ng kanila o pagbasa ng kanilang mga ng attitudes nila or yung kanilang mga galawan, mamimit mo ngayon yung expectations, ito maselan nito. Bigyan ko kaya ito ng magandang produkto. I-offer ko sa kanya tong pinakamagandang product namin. O di, ang mangyayari doon, pag nagustuhan niya, wow, ang ganda-ganda naman yan. So, ibig sabihin, na-meet mo yung expectations niya. Halimbawa, nag-expect lang siya na sakto lang yung ibibigay mo sa kanila, sakto lang yung i-offer mo. Diba? Pero dahil nag-offer ka ng mas maganda, nag-exceed, na-meet mo na yung expectation, na-exceed, nalampasan mo pa yung kanyang expectations. O, diba? Adi, so, super satisfied si customer. Next, get feedback on the service you provide. Find out from customers how they liked your service and what can be done to make it better. Ayan. So, madalas ako nakakaano nito kapag tumatawag ako sa aming customer service representative ng internet. Usually, after namin mag-usap, lalo pag technical problems ang aking problema, ay nag-aano kami. Sasabihin niya sa akin, ma'am, pwede ba kayong mag-ano sa short survey? Sagot lang po kayo ng questions. Ayan. Tapos, nung one time na nag-join ako dun sa survey nila, tinanong doon, kamusta daw yung kumausap sa akin na customer service representative, okay ba daw makipag-usap, yung mga ganon. Ano yung mga dapat na baguhin, o yun. So, isa yun sa pagkuha ng feedback. So, ganon din naman sa sa mga restaurants or dining establishments. 'Di ba minsan nga sa resibo nila may makikita ka doon na number. If you have complaints, text this number. 'Di ba? Pag may questions, mag-text dito, ganun. Sa resibo niyo 'yun makikita. Ayan. So meron dong part sa module na pinaghahanap niya kayo ng family member or a friend kasi meron siyang ipagagawa sa inyong activity. Well, this activity is really good for you, lalo na if you're planning to have work in the future. Diba? Kung halimbawa, gusto mo lang muna mag-part-time. Okay? Now, ang instruction niya dito, find another family member or a friend apart from your partner so that there will be 3 of you participating in this next role-play activity. Select which sector you would like to represent as a workplace situation. Pwedeng construction, hospitality services, hospital, food processing, delivery, retail, or kahit ano pa. Okay? So, sabi niya dyan, one person should play the role of the customer. Yung sa mga nakuha mo, may isa doon na magpi-play ng role ng customer. Yung isa naman, siya yung magpo-provide ng serbisyo. Tapos, yung pangatlong tao naman, siya yung mag-o-observe. Ulit tatlo ang kailangan dito sa Let's Apply. Yung isa magiging customer, yung isa, siya yung magiging
customer service representative. Tapos yung isa naman ay mag-observe lang. Observer lang siya kung ano yung nangyari doon sa inyong work scenario. Okay? So, si observer, kailangan niyang gamitin yung 2.7 na giving exceptional customer service. Yung observation yun eh. Okay? Ito yon. Okay? Ito yung gagamitin ni observer. Pero si customer at saka si customer service representative, no need to do this. Okay? So, ang gagawin lang nila, isipin lang nila yung kanilang ipapakitang aksyon. Okay? Since virtual ito, hindi ko rin kayo makikita, pwede naman siguro i-PM nyo sa akin. O, diba? Sa mga learners ko, pinagagawa ko talaga ito. Okay. Next. Think about it. So, the following guide questions may help you in making your discussion lively and engaging. You should take notes of their responses to each questions as they go through sharing their answers. Kasi dito sa think about it, ini-encourage ka niya, hinihikayat ka niya na kunin o sabihin mo sa family mo or sa friends mo yung iyong opinion, okay, about exceptional customer service. O, diba? Pwede naman yun na yung mga nakasama mo kanina, diba, nag-role play kayo. Merong customer service representative, may observer. Pwedeng kayo na ring tatlo yung mag-usap-usap tungkol dito. Okay? Pwede naman ito face-to-face, pwede rin sa chat, pwede rin sa text, o diba? Or kung any means na available at komportable kayong tatlo. Yan. Ang pinagawa ko dito, para talagang malaman ko na ginawa ito ng estudyante, ay pinaghanap ko siya ng mga kaibigan niya, gumawa sila ng GC nila, tapos inad nila ako. Ayan. Dahil sa dami nila, ang ginawa ko, sila na lang. So, 3 lang naman ang kailangan ko per GC, diba? So, yung 3 yon, nag-uusap sila, binivideohan nila ngayon, ini-screen record nila yung kanilang conversation. Okay? Tapos, yung kanilang mga ginawa, ayan, nagbatuhan sila doon ng voice narration or voice message. Ayun. So, nakita ko na talagang ginawa. So, kayo din, kung magagawa ninyo to, pwedeng electronic. Okay? Pero kung magkakasama naman kayo, pwede namang face-to-face. Okay, let's answer. Tignan natin kung masasagot natin itong mga questions. What will happen if customers don't feel? O, diba? Na-discuss natin kanina na dapat ang customers ay maramdaman nilang sila ay welcome, understood, important, ano pa ba yun? And comfortable, diba? Now, ang question niya dito, paano naman daw kung ang mga customers ay hindi nila nararamdaman na sila ay welcome, hindi sila naiintindihan, diba? Hindi sila mahalaga at hindi sila komportable. Ano kaya ang mangyayari? Diba? So, yun yung ilalagay nyo dito sa mga sa spaces provided. Okay? So, let's try to answer. So, una, what will happen if customers don't feel welcome? Syempre, kung hindi mo kung halimbawa, akong customer, kung halimbawa hindi ko nararamdaman na welcome ako dito sa lugar na to, anong mararamdaman ko? Syempre, mawawalan ako ng interest, 'di ba? Iisipin ko, bakit pa ako papasok diyan? Hindi naman ako welcome diyan, 'di ba? Parang sampid lang ako diyan, yung mga ganon. Okay? Paano naman kung hindi ako naiintindihan? Syempre, indisposed o kaya mawawalan ako ng gana. 'Di ba? Sa relasyon nga, 'di ba? Pagka hindi ka iniintindi ng partner mo, gaganahan ka ba sa kanya? 'Di ba hindi? Ang tendency pa nga nun, mag-aaway kayo ng mag-aaway hanggang sa ayun na. Dahil hindi na nagkakaintindihan, sasabihin na maghiwalay na tayo. O, 'di ba? Gaganon niyo na lang. Pero wag 'yon. Kasi kailangan dito sa module 2, kahit pa sa relationship yan, kahit saan yan, kailangan nyo ng good communication. Okay? Next. Letter C, important. Pag halimbawa ako,
hindi ko nararamdaman na importante ako dito. Tulad din nung nasa taas, syempre, mawawalan din ako ng gana. Hindi na ako babalik dyan. Hindi naman ako importante dyan eh. Diba? Kung ako ay customer, hindi naman importante yung ibabayad ko dyan eh. Hindi naman din ako importante. Ganon. Ganon yung mararamdaman niya. Next, comfortable. Syempre, there will be apathy on the part of the customer. Like me, pagka hindi ako komportable dito, bakit pa ako pupunta dito? Lipat na lang ako sa iba. Diba? So, mawawalan ako ng interest na pumunta doon. Hindi na ako babalik doon. Baka nga itatak ko sa isip ko, never na akong babalik dito sa lugar na ito. Kasi, hindi naman komportable yung lugar na yan. O, diba? Tapos, pag may nagtanong sa akin, maganda ba dyan? Siyempre, sasabihin ko, hindi maganda serbisyo dyan. Huwag kang pumunta dyan. O, diba? Ayun. So, yung sinabi ko ngayon, makikita niyo yun mamaya kung gaano kahalaga yung customer. Okay, now, number 2. What benefits can a business have if a worker or customer service provider anticipates the customer needs? Ano daw yung makukuhang benepisyo ng isang business? Okay? Kung ang kanilang customer service provider ay, anticipates the customer's needs. Inaano niya, kino-consider niya, ine-entertain niya yung mga pangangailangan ng kanyang customer. Ano kaya ang effect nun sa company or sa business mismo? Diba? Syempre, kung halimbawa ako yung employer, ako yung may-ari. Tapos yung mga worker ko, may customer service ako doon, diba? Tapos siya, kino-consider niya yung mga customer ko. Syempre, ano mangyayari sa company namin? Magkakaroon kami ng positive feedback. Diba? Galing yan sa mga customer. Ako naman, ang gagawin ko sa worker ko, sa empleyado ko, o sa customer service provider ko, sasabihin ko sa kanya, uy, very good, ang galing-galing mo mag-anticipate ng pangangailangan ng mga customer natin. Diba? Next, understands what the customer is thinking. Yung worker ko, alam niya kung ano yung iniisip ng mga customer. Syempre, kami bilang service provider o business, ako yung may-ari, kaya siya na service provider, madali na sa kanya yon, madali na sa business ngayon na mag-provide nung mga kasiya-siyang mga serbisyo para sa aming mga customer. Alam namin kung ano yung iniisip nila diba? Meets and exceeds the customer's highest expectations. Ano kaya ang benepisyo niyan sa business? Syempre, they will gain more trust from their customers. Kapag na-meet mo yung expectations ng customers mo, tapos hinigitan mo pa yun, ang tendency niyan, magtitiwala ng husto sa'yo yung mga customer na yon. Pagka nagtiwala sila sa'yo, babalik at babalik sila sa'yo. Kaya hindi lang sila basta customer, magiging parokyano mo pa o kaya regular customers. Next, gets feedback from customers on the service it provides. Ayan. Pagka yung business daw or yung customer service provider ay kumukuha ng feedback doon sa mga mamimili, ano kaya yung benepisyo nun sa business? Syempre, ako bilang may-ari, makakakuha ako ng ideas para malaman ko kung alin yung mga dapat baguhin, ano yung mga dapat i-improve. Okay? Baka nakulangan yung customer ko sa ganito. 'Di ba? Kaya maganda rin yung feedback. Kaya nga 'di ba sa relationship, 'di ba? Pagka nag-I love you ka, dapat may feedback din. I love you too din, 'di ba? 'Yun ang feedback ni partner mo. Hindi pwedeng puro sabi ka lang na I love you tapos hindi naman nagfi-feedback si partner, 'di ba? Ayan. Kasi kapag walang feedback si partner, hindi siya nag-I love you too. Ibig sabihin may problema, baka nag-away kayo, meron kayong misunderstanding. So, kailangan mo ngayon alamin kung ano yung misunderstanding na yon. Tapos ikaw, gagawa ka ng paraan para magkabati kayo. Gagawa ka ng paraan para magsabi siya ng I love you too. Diba? Char, hugot. Ayan. So, dito sa module, meron din tayong part dito, sharing is
caring. So, sabi niya dyan, read the first question. Ito yung mga sinagot natin kanina. Ito yon. Yan. So, think about it. Ang pinagagawa lang naman niya, ito yung number 1, di ba? Ito yung number 2. Nasagot na natin yan kanina, di ba? Ang pinagagawa lang naman dito sa sharing is caring is maghanap ka ng mga family member or friend. Okay? Tapos, i-share mo lang din naman yan doon sa kanila. Pwede mo yung gawin na face-to-face, text, chat, or whatever means available and comfortable to you. Tapos, ito naman, ang naiba lang dito kasi sa sharing is caring na to, this time, select a family member or friend who is working as a small store owner, a sales lady, or attendant, waitress, or have work in any businesses in your community. So, maghahanap ka ng kaibigan mo or family member mo na may experience na sa any business, okay, or any work. So, yun. I-share mo lang naman yung ginawa natin kanina sa Think About It discussion, yung number 1 at saka yung number 2. Okay? Tapos, tatanungin mo sila kung tama ba yun or mali, ganyan, based sa kanilang experience. So, manghihingi ka lang ng kanilang opinion doon sa mga responses mo doon sa taas. Tapos, etong number 3, ask them about their own experience on bad customer service at saka yung good customer service. So, of course, for sure, kung sila ay nagtrabaho na sa industry, meron silang na-experience na bad customer service at meron ding good customer service. Okay? Then, number 4, solicit their ideas or suggestions on important things to remember about how to give exceptional customer care. O, diba? So, based doon sa ating mga napag-usapan kanina, tanungin mo rin ngayon yung mga nakuha mong family member or friend na sa mga importanteng bagay na kailangan tandaan para magbigay ng exceptional customer care. O malay mo, marami pa silang ideas bukod doon sa nabigay nating ideas kanina, di ba? Okay. Number 5, thank them for their feedback and suggestions. Don't forget to say thank you doon sa pagbibigay nila ng feedback and suggestions. Yan. Nandito na tayo ngayon sa activity 9. Customer service and the role of word of mouth. Ayan, parang medyo mabigat tong topic na to . So, this is the first activity doon sa activity 9. Read the quote and answer the questions below. Ano yung quote? It takes much more effort to win a new customer than to maintain a relationship with an existing one. Okay? More effort daw para magkaroon ka ng bagong customer kaysa mag-maintain ng nandoon na may existing ka na customer. Okay? Now, question. Why do you think good customer service may be that important for a business? Bakit daw yung good customer service ay importante sa isang business? Kasi, yun yung nagbibigay ng serbisyo sa mga customer. Kaya dapat, kapag nagbibigay ka ng serbisyo sa customer, dapat ay maganda. Diba? So, kapag maganda ang binibigay mong serbisyo, syempre, sasabihin nila, maganda rin yung inyong business. Magandang pamamalakad ng inyong business. Which is good for your business, actually. Next, what role do you think word of mouth can play in your business? Ano ba yung word of mouth? Di ba yung word of mouth, yung mga salitang lumalabas sa bibig? Bakit mahalaga yon? Ano yung role nun sa business? So, syempre, pagka may customer ka, nabigay mo yung pangangailangan niya, sobrang taas nung binigay mong expectation, nag-exceed ka doon sa expectation ni customer mo, natuwa si customer mo sa ginawa mo. Anong gagawin ni customer? Wow, ang ganda, i-refer kita sa mga kaibigan ko. 'Di ba? Ano pa sasabihin niyan? Pag may nagtanong sa kanya,
ay dito kayo pumunta, maganda yung yung serbisyo nila diyan. Diyan kayo, very 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 good ang kanilang pagtrato sa mga customers. Ayun. So yun yung mga possible na sasabihin nila. Yun yung word of mouth. Kumbaga, nakakakalat yung kanilang mga feedback sa ibang tao, nakakahawa kung ganun. Sasabi-sabi. Diba? Pag salita, pag chismis, ang bilis kumalat, diba? So, parang ganun din yung word of mouth. Pagka na-chismis niya na napakaganda nung pamamalakad ninyo, napakaganda ng serbisyo ng business ninyo, expect mo marami kang magiging customer. Okay? So, sabi dito, the customers are the heart of any business. Let's keep them happy. So, yun ang iisipin natin lagi if we have business or tayo ay nagtatrabaho. Let's make our customers happy. So, paano sila magiging happy? Ibigay natin yung kanilang mga pangangailangan. Okay? So, dito naman sa module, may pinagawa siya dyan na game. Okay, actually, maganda ito lalo kapag face-to-face. Ayan. Kasi, ang instruction niya dito, maghahanap ka ngayon ng mga kaibigan mo or kagrupo mo or sa family member na pwede nyo i-execute itong activity. Okay? So, sabi lang naman dito, form a circle ito diba? Tapos, ang gagawin nyo, magta-tap shoulder lang at saka stomp feet. Okay? Kapag good yung customer experience, depende dun sa situation na babasahin may isang magbabasa ng situation. Tapos, yung nasa circle na yun yung gagawa ng action. Kapag good yung customer experience, itatap yung shoulder sa yung tao, the person on the left will tap the shoulder of the next person. Okay, yung nasa kaliwa mo, 'di ba ikaw yung magbabasa. Yung nasa kaliwa mo, itatap niya ngayon yung shoulder nung nasa kaliwa niya rin. Okay, hanggang sa itatap niya rin yung shoulder ng mga susunod. Pasa-pasa yung pagtap ng shoulder hanggang makabalik sa'yo. Okay? Tapos, kung bad customer experience naman yan, ang gagawin naman, sa kanan mo naman, ang gagawin nila, i-stamp naman. Stamp nila yung kanilang paa. Okay? Stamp yung paa, tapos, yung susunod na nakatabi niya, stamp ulit. Yung susunod, stamp ulit, hanggang makaikot yung stamping, hanggang makabalik ulit sa'yo yung stamping. Okay? Ulit Kapag good customer experience, itatap yung shoulder sa kaliwa. Pasa-pasa yon. Okay? Kapag bad customer experience, sa right yon, tapos stamp your feet. Ito yung mga situations. Okay? I went to the new hair salon and I felt happy as soon as I walked in with everyone smiling at me and being nice. Although I know they work very long hours. So, ano yung na-experience niya? Positive experience. So, kung gagawin niyo yung game kanina, kung positive yon, saan papunta? Papunta sa left. Okay? Magtatap ng shoulder. Jose, I was eager to see the new hair salon, so I went to ask for prices. When the woman working there realized I just wanted to know the cost, she looked at me disappointed. I did not feel welcome. Ay, si Jose daw, gusto niya daw tumingin kung ano yung mga new hair salon. Kaya pumunta siya doon, tinanong niya yung mga presyo. Tapos yung nagtatrabaho daw doon na babae, parang na-disappoint daw siya kasi nga, nagtanong lang ng presyo, hindi naman pala magpapasalon si Jose. So, parang naramdaman ni Jose, hindi siya welcome doon sa salon na pinagtanungan niya. Good ba yun or negative? Siyempre, negative experience yun, di ba? You should always feel welcome. Dapat. Okay, next, Fatima. I went to get my hair trimmed. While I was waiting, hairdressers were arguing with one another and taking scissors from each other's stations without asking for them. I was uncomfortable and left. Ayan, naka-experience daw niya yung
na yung mga hairdressers daw doon nagtatalo sila kasi kinukuha nila yung mga gunting sa hindi nila istasyon na hindi nagpapaalam. Syempre pag gagamitin nga naman nawawala. So hindi siya komportable doon kaya si Fatima ay umalis. Okay? So yung naranasan ni Fatima ay isang negative experience. Si Abdul, I went to have a haircut and there was a long wait but they gave us tea, magazines to read, and kept us informed about the wait time. I did not mind waiting because I felt comfortable. Ayan, sabi ni Abdul. So, kahit na gaano katagal yung kanyang hinintay, ang ginawa ng mga staff doon sa salon, binigyan siya ng tsaa, binigyan siya ng magazines, kaya tas ina-update nila kung ilang oras na lang, ilang minutes na lang yung pag-aantay niya. Ayun, so good way yun. So yun ay isang positive experience. So si Fatima, papunta ito, negative ito. So saan papunta? Sa right. So magi-stamp ngayon ng feet. Si Abdul, positive experience. So ito ay papunta sa left, top shoulder. Yan. Try to discuss the questions below with all those who participated in the activity. So, di ba naglaro nga kayo? If some of your family members or friends cannot join you for the sharing, it's okay as long as you have at least one person with whom you can discuss your answers. So, pwede ka maghanap ng isang friend mo doon sa nakasama mo sa activity kanina. Okay. So, ang question niya dito, what did you observe about how the message traveled? Do messages with positive experience travel the same as messages with negative experiences? Ano ang mas mabilis? Yung pag-tap ng shoulder o yung pag-stamp ng feet? Pareho lang yun. Okay? Pareho lang yun ng speed. Okay? Pag bumalik. So, what do you think this means for a business? Ano kaya sa palagay mo yung effect nun sa business? O yan, isulat mo yung sagot mo dyan. Ay. What role do you think customer service plays in a business? O, ano daw yung role ng customer service doon sa business? What role do you think technology plays, mainly the internet, in spreading the word about good or bad customer service experience? Di ba sa Facebook kapag merong hindi nagustuhan, pinopost ka agad. Ang bilis kumalat ng balita. Pag may maganda naman na serbisyo na kanilang naranasan, i-post lang, one click lang. Kalat na ngayon. Ang ganda-ganda ng service, di ba? So, ibig sabihin, yung negative at yung positive na yon na experience sa isang workplace o sa isang business ay mabilis kumalat. Okay? Lalo na ngayon, digital. Dati, puro salita lang. Pero ngayon, mas mabilis, digital kasi almost majority ng tao ngayon naka-Facebook. Okay. So, ano yung ating natutunan doon sa game? This exercise showed the power of word of mouth. Ayan, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Mabilis kumalat pag chismis, oh, 'di ba? Pero to hindi chismis. Power of yung mga salita galing sa bibig. Ayan. Positive and negative experiences travel fast as they reach a lot of people quickly. If the message goes out, it goes into so many different directions that you cannot stop it. This is true. So, kung may business ka or ikaw ay nagtatrabaho sa isang company or establishment, pagka nagka-experience yung customer mo ng maganda or hindi maganda, at yan ay nasabi sa ibang tao, mabilis kakalat yan. Okay? Magre-reflect yan ngayon doon sa business nyo. Okay? With technology and the internet, this spreads a lot faster and to more people. Oo, sa dami ba naman ng million users, 'di ba?
Good customer service will lead to positive messages that will spread out. And this also includes good packaging, pricing, and marketing style. Yan, yung packaging. Pagkapangit yung pagkakapackage doon sa isang item, pati yung presyo, pangit din or masyadong mahal, kakalat na kaagad yan. Huwag kayong bumili dyan. Mahal yan. Pangit pa ng packaging. Diba? So, dapat sakto lang. Isipin nyo yung sasabihin ng ibang tao. However, bad customer service which includes pricing too much, such as the price of your candies, will lead to negative messages that will also spread out and sometimes even faster, diba? It is said that when a customer has a bad experience with a business, he or she will tell at least 10 people about it. Grabe, mas mabilis pang magpakalat ng kaysa sa virus. Diba? So, you should be very, very careful sa iyong business. Okay, o sa pagpo-provide ng customer service. Okay? Meron akong na-encounter niyan may nagtitinda ng face shield sa Facebook. Tapos laging sagot lang niya PM sent, PM sent. E di kasagsagan nun ng pagbebenta ng face shield. Ang ginawa niya, overpricing siya. Hindi niya maipost yung price. Ngayon, may nag-PM sa kanya, sinabi niya yung price, and then yung isang customer niya, tinype ngayon doon sa comment section kung magkano yung price. Ayan. Ang mahal naman, di ayun na, nagkaroon na ng negative comments. Napakamahal naman ng face mask na yan, face shield na yan. Huwag kayong bumili dyan. Tapos, ayan na, dumating na yung ibang mga nag-offer ngayon ng nagbebenta ng face shield na mura. O di, nasira ngayon yung nagbebentang yon na nag-post ng business niya na yon. Ayun. So, dahil kinonsider niya dapat yung price. Okay. Next. Customers are the heart of a business. Yan, nasabi ko na yan kanina, di ba? Because they bring the profit, yung kita. They determine the success of a business. We should pay careful attention to customers. Sabi ko nga, pag walang customers, walang business. Kasi hindi mabubuhay ang business kung walang bibiling customer. Kaya nga 'di ba yung iba pag walang customer, sasara na lang yung business. 'Di ba? Ayan, let's apply in 1 or 2 sentences. How can you avoid your customers from bad-mouthing your product or service offered in the market? What do you think is the best way to provide good customer service? O in 1 or 2 sentences daw, paano mo daw maiiwasan yung mga customers mo na mag-badmouth o magsabi ng negative doon sa product mo? Ako share ko lang sa inyo kapag alam niyo yung Shopee at saka yung Lazada, madalas kasi ako nag-online selling and shopping. Pagka may bibilin akong item, ang ginagawa ko doon, tinitignan ko yung reviews muna nung item. Kapag may nabasa ako doon na isang negative, medyo na ako noon, nag-iisip na ako, bibilin ko pa ba to? Ganyan. Kaya, sa Shopee, ganun din. Pag mas marami ang nagsabi ng negative doon sa shop na yon or sa item na yon, let's say, sabihin nila na, hindi gumagana yung item. Hindi maganda yung packaging ng item. Ayun, kumalat na yon. Ako, titingin sa shop na yon at same item, hindi ko nabibilhin yon. Diba? Ganun kasi kabilis. Nababasa pa ng lahat. Ganun din kahit na face-to-face na business. Okay? So, what do you think is the best way to provide good customer service? Give your customers the best of your service. Knowing their backgrounds, interests, and consider their likes and dislikes to give them the service they want. Ito ay sa face-to-face. Pero yung sa Shopee, tsaka sa Lazada na ginagawa nila ngayon, ako bilang seller din, ang ginagawa ko doon ay nire-replyan ko yung mga negative comments na yon publicly. Diba? Nag-comment sila, ang pangit ng packaging, ganyan-ganyan.
Pero sasabihin ko sa kanya doon, malumanay din syempre. Magko-comment din ako, thank you for your support to our business, yung ganyan. Magpapasalamat ka pa rin kahit na nag-badmouth ka. Nag-badmouth yung customer sa akin. Yun. So, yun yung sa palagay ko magandang solution doon. Kahit na nagsabi sila ng badmouth, ng negative sa iyong product, dapat be positive ka pa rin. Okay? Sabi ko nga sa iyo, you cannot please everybody. Hindi lahat magugustuhan yung service na ibibigay mo. Pero at least, you gave your best. Diba? Ito yung aking pinakamakakaya na sa palagay ko magpapasaya sa iyo. Ayun. So, ganun din naman sa relationship, diba? Kailangan give your best. Ibigay mo yung kung ano yung ikasasaya. Diba? Pag mahal mo. Ugot na naman si ma'am. Ayan. Sharing is caring. So, ito ay may nabanggit siya dito, Shopee or Lazada, diba? So, isi-share mo lang naman na yung iyong opinion at the same time, encourage mo yung family or friends mo na kumuha ng kanilang opinions. Okay? Select a product from Shopee or Lazada from your mobile phone. In the absence of these apps, think of something that you want to buy in the department store. O mag-isip ka daw, kung wala daw Shopee or Lazada, mag-isip ka raw ng isang bagay na gusto mong bilhin sa department store. So, yun yung isi-share mo sa family mo or sa friends mo. Next, text or chat your friends and discuss the product. Make sure to state, discuss, or say both negative and positive things about the product. In short, parang i-review mo yung product na yon. Maganda ba yon? Okay? Pangit ba? Yun. So, pwede mong i-chat through messenger, pwede rin email, okay? Next, observe your friend's reaction about it, whether he or she will also have something to say about it. Tingnan mo lang yung reaction niya. Diba sa messenger, meron ng reaction doon. Yung mga emojis na doon, diba? Merong sad, merong galit, merong happy, may like. Pag like, alam yun na, gusto niya rin yun. Tapos, magko-comment din siya doon, okay? So, ito yung pinagagawa niya. Sharing is caring. You need to share and encourage your friends and family to share their opinions, okay, about the following instructions, okay? Next, activity 10, observing communication in the workplace. Remember, our module is entitled Interpersonal Communication. That is why communication and workplace are very much related. Okay? So, ito yung pinagawa niya sa activity 10. Think about workplace observation. How can we learn about communication during an observation? Okay? Kayo ba ay nakasubok ng mag-observe sa isang workplace? Nakapunta na ba kayo limbawa sa Jollibee? Nakapag-observe na kayo doon ng kanilang mga ginagawa? Diba? Paano, how can we learn about communication during an observation? Paano ka daw natututo about communication kapag ka nanonood ka, nag-observe ka? So, sample. Siyempre, by simply watching or observing the workplace, we can understand their way of communication and we will learn from it. Diba? So, let's say, meron daw mga crew. Tapos, nagsesenyasan sila. Nakita mo doon, napansin mo, nagsesenyasan sila. Ibig sabihin ng senyas na yon, ikaw naman, kunin mo yung table na yon. Diba? Kaya, pagka meron naman doon sa workplace na yon, ay may nagtaas ng kamay na customer. Anong ginagawa ng mga crew? Diba, nilalapitan nila kaagad? O, diba? So, yung pagtaas ng kamay na yon, kaya pag senyas, anong uri ng communication yon? Verbal ba? Non-verbal? Electronic? Ano? Yun ay non-verbal. Diba? Next, what do we need to know or prepare before workplace observation? Ano daw yung kailangan nating malaman o kailangan nating ihanda bago tayo sumabak sa workplace observation? Siyempre, pag ikaw ay mag-o-observe, dapat meron kang observation checklist. Para saan ba ang checklist na yan? Siyempre, yung checklist na yan yung hahanapin mo ngayon, titingnan mo sa kanila. 'Di ba?
Siyempre, dapat may consent din kasi malay mo, may ilan na hindi komportable, 'di ba, na ino-observe pala sila. Pero kung public naman yan, okay lang din naman yan. Pero kung halimbawa na hindi siya ganun ka-public, kaya nga 'di ba, nagbibigay pa ng letter para magpaalam na mag-o-observe ka, 'di ba? Siyempre, kailangan mo rin na i-consider yung nature of work you are observing. Ano nature ba ang gusto mong obserbahan? Food ba yan? Ano ba? Sa education ba yan? Mag-observe ka ba ng teacher? Ganon. O kaya, gusto mo maging someday? Gusto mo maging manager someday? Pwede ka magpaalam doon sa isang lugar. Kaya nga, di ba nauso yung internship, OJT? Pero ito, hindi naman to ganun ka-formal, itong gagawin nyo dito. Parang, mag-observe lang naman kayo. Titignan nyo lang kung ano yung mga types of communication at paano ka matututo sa communication na ginagawa nila within the workplace. Okay? What should you do during a workplace observation? So, ang sagot ko doon, note important details. Yung iba nga nagvi-video diba? Pero, hindi ko kayo na-encourage mag-video kasi bawal yon, lalo kung walang consent ng tao. Okay? Pwede kayong kasuhan, tapos pinakalat nyo sa social media. Bawal yon. So, mas safe na i-note na lang yung important details. Okay? Gamit yung observation checklist. So, a workplace observation is when you go to look and see at a workplace for a short time, 20 to 40 minutes lang, okay? The aim is to see different jobs and work environments, different forms of communication and customer service behaviors. Okay? Observations in public spaces. You can do this on your way home at a public space such as cafe, bank, hospital, construction site, or store. These locations should not require you to ask for permissions. Yes, sabi ko nga kanina, pag public spaces, no need for permission. Pero, kapag hindi siya public, private, doon, kailangan mo ng consent o permission. Asking permission. You can also conduct an observation after asking for permission. This approach will be needed at places that require access into a workplace where you can stand out of the way in a space that does not require safety clothing. Examples of these situations include a car repair workshop, panel beating workshop, or inside a restaurant kitchen. Siyempre, yung mga ganyang trabaho, kailangan mo mag-ask ng kanilang permission. Okay? Building relationships. By doing observations, you start to build a relationship with an employer. This will make it easier to ask to come back for an informational interview or other work immersion experience. So, dati parang nagpa-activity na ako ng ganito sa mga learners. Ang ginawa nila ay nagpunta sila sa barangay, nag-observe lang. Tignan nila kung anong ginagawa nung by departments. O kaya, meron silang nadaanan doon. Sa lugar kasi nila, meron doon parang restaurant, lugawan. So, kunwari kumain lang silang lugaw, tapos tinignan lang nila yung na-observe lang nila kung paano mag-provide ng service yung bawat crew. Okay, so yun, nilista lang nila kung ano yung mga ginagawa. Ayan. Sa module, pagagawin ka niya ng ganyan. You will complete 2 workplace observations. Okay? If there are safety restrictions, choose workplaces that you can observe from a safe distance outside. Do an observation when you are tending to your daily needs such as grocery, shopping, or going to pharmacy. Observe for 10 to 20 minutes. Complete the form for each observation to the best of your ability. You may not be able to answer every single question. Take notes as you can and then answer the questions on communication that follow the table when you are back home. Ayan. Di ba gawa na itong pandemic, hindi kayo makalabas, lalo na yung mga minor, so bawal. So, ang makakagawa lang nito at makakalabas ay yung mga may community quarantine pass,
O kaya yung hindi na minor. So, pwede yon. Sila yung gagawa. Okay? Yung mga minors naman, pwede naman siguro makisuyo na lang din kayo doon sa mga friends ninyo na hindi na minor. Okay? O kaya, marami naman dyan sa TV. Mag-observe kayo ng workplace. Maghanap kayo. Maraming paraan. Pwedeng gamit ng internet. Pwede rin naman na pag pupunta ka sa tindahan o mag-observe ka na kaagad doon kung ano yung kapitbahay nyo, pwede rin yun. Okay, as long as workplace siya. So, yung pagtitinda, workplace din yun. Okay? This is the form you'll be using. 2.7, observing communication in the workplace. So, dalawa ang kailangan nyong i-observe. And with this form, there are many questions that you need to answer. Okay? So, halimbawa, ito. Sample lang naman ito, Okay. What is the name of the business? Ang sagot ko, Aling Ising's Restaurant. What type of business is it? Ito yung 7 most popular business types. Sole proprietorship, partnership, limited partnership, corporation, LLC, non-profit, co-op. Kaya kung gusto nyo matuto nitong popular types of businesses na to, magbasa kayo ng module ng ALS. Okay, hindi na siya life skills. Sa A&E modules na siya. Yun yung babasahin ninyo. Meron tayong modules tungkol sa business. Okay? So, pero for the sake of this form, 2.7, ang tanong kasi sa number 2, what type of business is it? Yung nakita ko kasi na restaurant, si Aling Ising's Restaurant, ito ay partnership. Okay? Partnership with her friend. Ang totoong may-ari niyan, si Aling Ising. Tapos, ang partner niya dyan, yung best friend niya. Kaya siya ay partnership. What products or services does the business offer? Siyempre, restaurant yan. Ano ba yung offer nila? Food, diba? Kung meron kayo dyan na nakita na nagbebenta ng mga damit, o di lagay nyo dyan, clothing. Pagka-accessories, lagay nyo accessories. What jobs did you observe? What did they do and what equipment did they use? So, napansin ko doon, ang ginagawa nila, syempre restaurant yun, di ba? Meron doon, may naghuhugas ng pinggan, may nagsuserve, may nagluluto, may tumatanggap ng order. Okay? Lagay nyo rin dito sa number 4 kung ano yung mga equipment na nakita ninyo. Okay? Bawa sa cashier, ano yung kanilang ginagamit. Okay? Communication. What forms of communication did you see? Ay, nakita ko doon, nag-usap sila kaya verbal. Diba? Tapos kinuha nung front desk yung yung order. Sinulat niya. So, written. Yung written na yon nilagay niya doon sa sa window nung mga nagsaserve, nung mga nagluluto. Yun yung ginawa nila ngayon. Kaya, verbal and written. Okay? Sa Jollibee, di ba? Minamic nila yun, di ba? 1 burger, please. Di ba? Gaganon sila. Sa verbal yun. How did the supervisor communicate with the employees? So, the supervisor used non-verbal and verbal communication. Yung non-verbal, sumenyas siya. Nakita ko sumenyas siya nun Tapos sa verbal, after nun, kinausap niya. Okay, so non-verbal at saka verbal. Kung wala namang supervisor, kayong nakita doon sa in-observe ninyo, okay lang, wag nyo na tong lagyan. Okay? Customer service, describe any good customer service you saw. Ang nakita ko doon, they attend to the needs of the customer. May manghihingi ng soup, lapit ka agad sila. Diba? Tataas lang yung kamay. Diba? Describe any bad customer service you saw. Wala naman ako nakitang bad customer service doon kaya nilagay ko dito ay none. Pero kung may nakita kayo, isulat nyo. List and explain some of the main equipment you saw, include anything used with customers such as cash registers, credit card machines, etc. Ang nakita ko lang doon sa restaurant ni Aling Ising ay ATM terminal kasi para pagka wala kang cash, pwede kang gumamit ng card. Pwedeng
Pwedeng credit card, pwedeng debit card. Okay, yung POS. Ano yung POS? Ayan, no? Alam niyo yan, nakita niyo na yan. Yung may barcode. Yung may scanner. Di ba? Tapos, lalabas yung resibo. May money detector pa nga yan, eh. Tapos, yung, para siyang CPU na pipindutin lang nila. Lalabas na yung order mo. Di ba? Ang tawag dyan ay POS, Point of Sale. Dress code. What do you notice about how the workers are dressed? They have color-coded uniforms. Kapag ka naka-black, ibig sabihin medyo superior na yon. Yun yung kanilang supervisor. Kapag ka naman kulay white, mga trainee yon. Diba? Polo shirt lang na white, trainees yon. Kapag kayo may uniform na sila na kulay green, napansin ko, sila na yung mga regular employees doon sa restaurant ni Aling Ising. Okay, so nakita ko doon, meron silang color coding. Okay. Next, possible work experience opportunities. Do you think there might be work experience or internship opportunities here? Sa palagay ko, meron. Kasi meron nga sila mga trainees doon eh. So, sabi ko, yes. Okay? Why? Kasi nga, parang nangangailangan sila ng dishwasher doon eh. O, di pwede ka maging trainee doon ng dishwasher. Okay? Manager or supervisor's name. List here if you were able to get this information. Kung nakuha mo yung pangalan ng supervisor nila or yung manager, you can write his or her name in the space provided. But if not, especially in the public space, no need to write. Okay? So, write the names. Kung wala naman, wag ka na magsulat. Okay? Now, let's answer the questions. What forms of communication did you see? Nabanggit ko nga kanina, meron dong verbal and non-verbal. Meron ding written. Diba? Apply nyo ngayon kung ano yung natutunan nyo sa last lesson natin. Diba? Next, how did the staff communicate with each other? Nakita ko doon, non-verbal. Kasenyasan sila at saka verbal. Okay? How did the staff communicate with their customers? Verbal, syempre. Tapos, maayos yung kanilang pakikipag-communicate. Okay? Describe any good customer service you saw. Yun nga, yung nabanggit ko kanina, lumalapit sila pagka tinawag yung pangalan nila o kaya nagtaas ng kamay, lalapit ka agad. Yun ay good, siya kasi attending to the needs of the customer yon. So, yun yung good customer service na nakita ko. Describe any bad customer service you saw. Wala naman ako nakita eh. Okay? Kung wala ka naman nakita na bad customer service, lagay mo lang dyan ay none. N-O-N-E. Okay. Now, reflect on what you have learned from Module 2. Jot down your answers to the questions below in the spaces provided. So, sa learning, share 2 main things you learned about communications in Module 2. O, share mo daw dyan kung ano yung dalawang bagay na natutunan mo about communication dito sa ating module. Sulat mo lang dyan. O, yung strength. Share 2 strengths that you think you have in communication. Ano yung dalawang kalakasan mo kay pagdating sa communication? Ikaw ba ay nagsasalita ng malinaw? Di ba may na-encounter tayo nun sa forms? Speak clearly. Di ba? Meron ganun sa taas. Di ba? Pwede mong balikan yon. Lagay mo dyan yung dalawang strengths mo sa communication. The same is true with weakness. Mag-share ka daw, isulat mo daw dyan kung ano yung dalawang kahinaan mo pagdating sa communication. Okay? Tapos, syempre, yung ilalagay mo dyan ay yung pwede mo siyang i-improve in the future. Okay? Pwede mong i-review yung ilang forms doon sa mga nauna. Marami doon na mga strengths and weaknesses na samples. Challenges. Share 2 things that you find very challenging and ineffective communication. Ano daw yung challenging na about effective communication? Ano yung nakaka-challenge doon?
Siguro, ang nakaka-challenge dun yung yung pag-approach. Pwede rin yun. O kaya, yung pagtanggap ng customer. Siyempre, challenging din yun. O, bahala kayo kung ano nilalagay nyo dyan. Basta dalawa lang yung hinihingi ng module. Okay. Let's apply. Engage your family members in debate. Ayan, magpapadebate lang naman si module sa inyo sa iyong family member. Okay? So, si speaker 1 daw, affirmative stand. Si speaker 2 daw ay opposition stand. Tapos, merong isang facilitator. So, sa tatlo lang bali ang kailangan. Isang positive o yung affirmative, tsaka yung isang opposition, tapos isang facilitator. Okay? Pwede naman ikaw ay alin man dyan ang gawin mong role. Basta kailangan 3. Okay? So, eto daw sa baba, yung sa susunod na slide, yung possible topics na pwede nyong pagdebatehan. Okay? Nandun yan sa module. Hindi ko siya naisama dito. So, yun lang naman yung mga possible topics na pwede nyong pag-usapan. Possible lang yun pero pwede pa rin kayong gumawa ng sarili nyong topic based dito sa module natin. Okay? Sharing is caring. Ayan. So, ito. Share mo na ngayon ano naramdaman mo doon sa debate. Okay? In what ways did this debate relate to what you learned in this module? On interpersonal communication, paano daw nakatulong o ano yung relationship ng debate na ito sa natutunan mo sa module 2 dito sa interpersonal communication. Yan, naisulat mo dyan. What good communication skills did you see displayed in this debate? Ano daw yung good communication skills na nakita mo doon sa naganap na debate? What communication skills were not observable but you think could help in a debate or similar dialogue? Ano yung mga communication skills na hindi naman siya nakita doon sa debate, pero sa palagay mo, makakatulong siya sa iba pang debate or sa mga usapan, sa parehong dialogue? Yun na isulat mo dyan. Ano yung communication skills na yon? Okay? And then your writing space. Use this space to complete any of the written assignments above or write any thoughts or ideas that have come to mind on customer care. So, kung meron kang reflection, o diba, pwede mo isulat dyan. Pwede mo ilagay dyan na natutunan ko na ganito, ganyan. O, sa palagay ko, tama ang ganito, ganyan. Yun. Okay, yun yung ilalagay mo dyan sa writing space. Ayan. Ang susunod dyan, yung last reflection ng Module 2, Interpersonal Communication. Hindi ko na to papaliwanag kasi meron naman siyang Filipino translation. And then, the last part would be the end of module assessment. Okay? May English yan, tsaka may Tagalog version yan. So, kayang-kaya mong sagutan yan. Okay? And pag natapos mo tong module assessment na to, wow, congratulations, you're done with module 2. Yay! See you on module 3. Teamwork. Okay. Thank you.